Sige, mag-start na siguro tayo. So, habang waiting tayo sa ibang mga kasama natin, let us start our prayer meeting. So, good evening everyone. Welcome to Light of the Mountain Church of the Nazarene Friday night prayer meeting this February 23, 2024. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako ay nagpapasalamat dahil po kayo ay nagbibigay ng inyong mga oras kahit na po busy at stressful ang buhay natin. But ito pong pagkakataon nito ay magpapalakasan tayo through prayers and adoration sa ating Panginoong Yesus. So bago po tayo mag-start, may gusto po bang mag-share ng kanilang praise report or praise item? Hindi nga siya ayaw mo. Meron po bang gusto sa inyo, magbukas o magsabi ng praise report or praise item nyo? Magandang gabi, Ate Mila. Ako meron po akong praise item. Sige po. Okay, ang praise item ko, marami na po kaming accomplishment natapos sa aming income tax. So, out of 122 clients, meron na po kami 55 natapos na. Kaya nangalati na po kami. Kaya praise God. Mahabol namin ang income tax season. Kaya to God be all the glory. Okay, maraming salamat. Maraming salamat sa hardworking na empleyado at mga leaders ng FBD Back Companies CPAs. So, meron pa po bang gusto mag-share ng praise report or praise item? Ako po, magbibigay rin po ako ng praise item ko. Last Monday po, nung February 19, ako po ay nabigyan ng opportunity mag-host or maging isang resource speaker sa school ni Andre sa Antipolo Faith Christian School sa kanilang ACLE 2024. Ako po ay nag-resource speaker sa math subject, doing math board games. And may dalawang session po ko. More than 50 students po ang aking na-handle from prep to grade 4. So, nag-enjoy naman po yung mga estudyante and ang pagkakakilala nila sa akin is daddy ni Andre. Yun. Tapos ngayon, kilala na ako na as Kuya Mickey or Pastor Mickey. So, ako'y nagpapasalamat for the opportunity at makita itong mga batang ito, mga kids na to na nag-enjoy although kulang sa oras yung binigay sa akin kasi parang wala pang 30 minutes natapos na kagad yung session ko sa kanila. So may kasi hindi naman 30 minutes, 30 minutes lang yung sa activities namin pero syempre may mga chuchu pa na ginawa. So parang kulang yung 30 minutes para sa activities namin ginawa. But ako'y nagpapasalamat dahil nag-enjoy naman yung mga bata. Marami ako nakilala sa kanila. May nag-hug sa akin, may nag-thank you sa akin, may mga fist bump sa akin, and nakakatuwa lang na makita tong mga batang ito na mas naging masaya. So, although to be honest, wala talaga akong sa kids eh. I cannot lead sa kids but I can help sa kids, youth at adults talaga tayo but I appreciate and I'm very thankful and grateful for the opportunity that was given and to me. Humingi lang ako ng feedback. So wala pang feedback. Isa pa sa mga pinapasalamat ko ay although may sakit si Andre, may pilay si Andre, ako'y nagpapasalamat sa walang humpay na blessing at proteksyon na binibigay niya sa pamilya ko, sa kay Andre, kay Aubrey. Pareha silang dalawang naka-antibiotic and wala namang masyadong nakita sa lab test ni Andre but patay sindi pa rin yung lagnat niya. So tomorrow we will go again to the clinic para mag-lab test, pati diretso na rin yung pedya para ma-actionan kaagad kung ano pa ba ang kailangan, bakit patay sindi pa yung lagnat niya kasi 38.3 kanina. Yun. So papasalamat ako dahil kahit na ganito nangyayari, I know the provision of the Lord and the protection of the Lord is there at hindi kami iniwan at hindi kami pinapabayaan. So that's my praise report. At ako ay nagagalak na makita kayo although kulang pa tayo, nawawala pa yung iba. But tayo po ay magsimula na. Tayo po ay manimula sa unang panalangin.
In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, Lord Jesus, I come to you. We come to you, Lord Jesus, with humility, Panginoong Jesus. Lord, we ask for your guidance, protection, and blessings, Panginoon. Naggabayan po kami at protektahan po kami. Tulungan niyo po kami, Panginoong Jesus, na malagpasan ang mga pagsubok na aming pinagdadaanan. Gabayan niyo po ang bawat isa sa amin, lalo na po ang nasa office, ang FBD Company CPs, ang mga empleyado na ito na nag-overtime for the income tax season. Lord, I know that they are stressed. I know they are tired. But Lord, I pray for courage. I pray for encouragement. I pray for strength. I pray for patience. I pray for focus and skills and talent that they will need to overcome this income tax season 2024. Gabayan niyo po ang bawat isa, Panginoon Jesus, lalo na ang simbahan namin, ang Light of the Mountain Church of the Nazarene, sa mga ministry namin, sa mga members namin, sa mga leaders namin, at sa mga plano pa namin, Panginoon Jesus, para sa simbahan ito, para sa iyong kadakilaan, Panginoon. Gabayan niyo po ang bawat isa sa amin na maging kaaya-aya ang aming buhay sa inyong harapan. Lord, binibigay namin lahat ng papuri at pagsamba sa ngalan niyo. Ganon din, Panginoon Jesus, ang aming mga weakness, sa aming sickness, sa aming mga failures, victory, dreams, and success, ay inaalay namin to, Panginoon Jesus. Ganon din po ang aming buhay, ang aming treasures, ang aming oras, Panginoon Jesus. Binibigyan namin lahat ng papuri at pagsamba sa ngalan nyo. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. So magandang gabi po sa inyong lahat. Again, welcome to Light of the Mountain Church of the Nazarene. Friday night prayer meeting this February 23, 2024. Kung papansinin nyo po, ay konti na lang po. 1 week na lang po. Next week po ay March na. So magpo first quarter na po tayo at malapit, parang ilang araw na lang o parang ang bilis, magdi-December na ulit. So nakaka-excite kung ano ang plano ng Panginoon at dahil po sobrang bilis ngayon ng move ng oras, ginagampanan po ba natin ang ating mga kailangang gampanan para po sa ating mga buhay. So yan po ang ating pag-uusapan sa gabing ito, usapang pera. Diba? Usapang pera tayo ngayon. Kasi lahat naman tayo nangangailangan ng pera. Diba? Lahat tayo nangangailangan ng pera. Pero sabi sa Bible, the love of money is the root of all evil. So, wag mong hayaan na pera ang mangibabaw sa buhay mo. Wag mong hayaan na pera ang sumira sa iyong relasyon. Wag mong hayaan na pera ang sisira sa iyong karakter at dignidad. Huwag mong hahayaan na pera ang magiging driving force mo sa buhay. Yes, money is important. Yes, money is essential. Yes, money is needed for us to live a proper life sa mundong ito. But don't let money be the source of your strength. Don't let money be the source of your character. Don't let money na lamunin ka ng pera hanggang sa magmukha ka na masyadong pera na tinatapakan mo na ang ibang tao. So usapang pera po tayo ngayon. Ngayon, dahil kailangan ng pera, again, may Bible verse tayo about money that the root of all problem or the root of all evil is the love of money, or the love of money is the root of all evil. At dahil po sa pera, nagkakaroon tayo ng gera. Now, ibahin natin yung konsepto ng pera. It is not just material currency. Pwede pong mayaman ka sa resources, mayaman ka sa mga pagkain, sa mga gulay, sa mineral, sa oil. Yan. Kaya nga nagkakaroon po ng problema sa mundong ito. Kaya po nagkakaroon ng gera at away at paninira ng puri or naglalamangan ang mga tao dahil po ay masyado nilang na-in love or ano na yung pera na kailangan kumuha ng pera. May kasabihan po tayo, diba, that money cannot buy you happiness. Well, meron po tayong konti doon na ibahin po natin, himay-himay natin yung money cannot buy you happiness. Ngayon, yung premise po na ito kasi is, syempre, hindi mo naman mabibili ang pamilya, 'di ba? Hindi mo mabibili ang pagmamahal. And love is the greatest of all. Kaya sinabi po do sa phrase na 'yon that you cannot buy happiness because once that you fell in love, you find the right person or the person naging right yung tao, yung pangyayari is na pangasawa mo, nagkaroon ka ng anak, nagkaroon ka ng bahay, ng pera, ng kotse, ng family, ng mga anak.
Diba, yun yung happiness na hinahanap, inaasam-asam natin. Lalo na pag yung family mo is malambing yung asawa mo, maano yung asawa mo, malambing, mapagmahal, yung asawa mong lalaki, yung asawa mo is respectful, loving, thoughtful, 'di ba? Yun yung masarap eh. Kasi minsan may pera ka nga, pero ang relationship mo naman sa family mo, sa asawa mo, sa anak mo is parang fictional or fraudulent or fake na walang pansinan. Pag kulang ang pera is away kayo, pag hindi sakto yung perang binigay mo is nagkaagulo kayo, nag-aaway kayo sa pera. Ibig sabihin po nun, yung relationship nyo hindi nag-form out of love but because of money. Ngayon, pag nawala ang pera, away kayo. Pero pag nandiyan yung pagmamahal, yes, practical tayo, kailangan ng pera, siyempre magbigay ka ng tamang pera. Practical tayo doon. Pero ang relationship po kasi hindi po nadadaan sa pera. It is about love, about communication, understanding, and helping each other. Ngayon, if money is the root of all evil, pag sa relationship po natin, nawalan ng pera, nag-aaway kayo, ibig sabihin po, ang relationship nyo nagre-revolve sa pera, which is delikado. Now, I'm not saying that money is not essential. Money is essential para sa buhay, para sa family. Siyempre, kailangan magbayad ng kuryente, ng tubig, association dues, ng pagkain, ng grocery, savings, insurance, etc. sa bahay, sa kotse. Normal po yan. Ang pinag-uusapan po natin dito, if pera na lang lagi ang pinag-aawayan, pera na lang lagi ang topic, pera na lang lagi yung nagkakaroon ng mga ano natin, 'di ba? Yan po yung problema natin. Ngayon, sabi nga sa Bible, if mapagkakatiwalaan ka sa maliit na bagay, magpagkakatiwalaan ka sa malaking bagay. Pero pag hindi ka mapagkatiwalaan sa maliit na bagay, obviously hindi ka mapagkakatiwalaan sa malalaking bagay. Yan po ang pag-uusapan natin sa gabing ito. So, the word for this evening is pera. Yan, usapang pera tayo. Now, what is pera? Siyempre, meron tayo pa yung acronyms dyan. Sabi nga dito is sa Proverbs 10:4, idle hands make one poor, but diligent hands bring riches. Ibig sabihin po no, kung gusto mong kumita, is kailangan nag-work ka. Sabi sa Bible, those does not work will not eat. 'Di ba? So kung hindi ka magtatrabaho, hindi ka kakain. 'Di ba? Imposible naman nagtatrabaho ka nang hindi ka magkaroon ng pagkain sa table mo. Sabi dito, ang mga kamay na hindi gumagalaw, hindi nagdumidiskarte, 'di ba? The parable of the talent, kung maalala niyo 'yon. Ang tao ay hindi magiging poor ka. Pero kung ikaw ay masipag, madiskarte, na hindi nang lalamang ng tao, hindi nang aapak ng tao, yes, kailangan mo ng pera, pero hindi ka mukhang pera, is yayaman ka. Now, what is real riches? Real riches is not really about money. Tandaan po natin, marami pong bilyonaryo na sobrang dami ng pera pero hindi sila satisfied. Maraming mayayaman na tao na wala silang peace, wala silang love. Maraming tao nagpapakamatay kahit sobrang yaman na nila. In the other sense, may mga mahihirap. Siyempre, hindi naman to lahat. Example lang to. At alam natin yung mga to. Example na to. May iba nga, sobrang hirap, wala nga pera, pero ang saya-saya nila. Nakita nyo yung taong grasa? O yung mga nasa sa squatter, yung asin talagang isang kain isang toka? Ang dami nila. Ang anak nila, 5, 6. Pero kung makikita mo sila, ang saya-saya nila. Pero pag nakita mo yung mayaman nga, may marami nga kotse, marami nga property, nakaka-abroad nga, pero they feel empty. They look happy, but they feel empty. So, it is not really about money that makes one happy. But but anong reason mo ba't kayo yumaman? Kunyari, may asawa ka na supportive. Diba? That is blessing. Ngayon, sabi nga dito sa pera natin, may 4 letters ng pera, diba? P-E-R-A. P means physical labor or commitment. If you want to be rich, syempre you have to work. Diba? Kaya nga binigyan ka ng kamay, ng paa, para maglakad at magtrabaho. So, physical labor and commitment is necessary if you want to be rich. Now, paano mo aano yung physical labor and commitment mo? Siyempre, kailangan is madiskarte ka. May ginagawa ka. Meaning, may action.
verb, action word. Meron kang action, may ginagawa ka. That is physical labor and commitment. Kasi nga, kung may physical labor ka man, and wala ka namang commitment, eh hindi ka pa rin magiging mayaman. Ngayon, again, when I say mayaman, hindi po to yung marami kang pera, ha? Iba-iba pong ibig sabihin ng mayaman. Minsan, wala kang ang pera, pero lahat ng family mo healthy. Mayaman ka po nun. Minsan, wala kang pera, sakto lang yung health mo, pero nakakatulog ka sa gabi. May peace and quiet ka. Mayaman ka na po doon. Minsan wala kang pera, minsan sakto lang yung health mo, sakto lang yung peace and quiet mo, pero may mga tunay na kaibigan ka, mayaman ka po. So iba-iba po yung essence ng ibig sabihin natin about being rich. So, pero ang ano natin dito is about money. So, about riches, syempre iba-iba pong ibig sabihin nun. So, again, physical, dapat may action ka. Dapat may umi-effort ka, in short. Physical labor and commitment. You have to work. Sabi, kasi kung hindi ka mag-work, kung hindi ka gagalaw, kung hindi ka mag-effort, paano ka babayaran, di ba? Paano ka magiging rich? Kaya nga kailangan mo mag-aral, kailangan mo mag-diskarte, kailangan mo mag-work so that you can earn. Di ba? That's letter P. Next po is the letter E. You have to be earnest. At dahil nagkaroon ka ng labor, dun sa labor mo, 'di ba? Equivalent exchange na nagbigay ka ng labor mo, ng oras mo, ng time mo, ng skills mo, bibigyan ka ng sahod ng company. At dahil nabigyan ka ng sahod ng company, syempre i-segregate mo 'yan. 10% kay Lord, 60% sa bahay, 30%, 10% savings, 20% emergency. Depende kung paano mo ano yan. May tinatawag tayong 60-30-10 method. 60-30-10 method. Ang ibig po sabihin ng 60-30-10 method is 60% for expenses, 30% for savings, 10% para kay Lord. So, 60% nakikitain mo, pwede mong gastusin sa kuryente, sa tubig, sa grocery. 30% nun is i-save mo, pwedeng savings, pwedeng emergency fund, savings, petty cash. Tapos yung 10% mo para kay Lord. Ngayon, bakit natin sinasabi? Because we have to be earnest in giving. Binigyan ka, diba? Pag binigyan ka, ano usually dapat mo? Is meron ka sense of gratitude. Hindi naman necessarily pag binigyan ka, dapat bigyan mo rin. Pero because you are grateful, may gratitude spirit ka, may gratefulness ka sa taong ito, is babalik mo yun. Although hindi siya in terms of money, maybe, depende kung anong balik mo eh. Pero, depende yan eh. So, dahil may sense of gratitude ka, is binabalik mo dun sa taong may gratefulness ka o gratitude ka sa taong yon. So, depende kung paano ka. Pero, again, pag usapan natin about pera, so, yun ang ano natin ha. So, next is the letter R. May reality and dream. So, ang sabi nga nila is, dreams will always be a dream if you don't take action. Tama? Ibig sabihin po, kung nangarap kong yumaman ka, maging successful ka, pinapanaginip mo lang, pero hindi mo ginagawa yung necessary action para makamit mo yung dream mo into a reality, it will always be a dream. Sabihin mo, pag wala kang ginagawa, hindi ka nag-e-effort, yung panaginip mo ay panaginip lang. So, pag nanaginip ka, kailangan may action para yung panaginip mo is maging reality. Next is the letter A. Be watchful of your attitude and character. Minsan kasi, pag yumaman ang tao, nag-iiba ang attitude at character. Naalala niyo pa po ba nung kayo ay bata pa? 'Di ba? Sabihin natin hindi kayo silver spoon or hindi kayo silver spoon fed. Is pag may pera ka, 'di ba, iniingatan mo 'yan at sometimes pag nagkaroon ka ng pera is nililibre mo yung magulang mo, nililibre mo yung kapatid mo, etc. etc. Pero ngayon, because of our selfishness, because hindi naman sa selfish siguro, but because masyado na tayong mas gusto natin kasi yung term na deserve ko to. Alam mo yung deserve ko to? Kaya nga puro check out ka kay Shopee at Lazada kasi deserve mo to. Yun yung nakakatakot eh, kaka-deserve mo. Deserve mo nga ba talaga? Yun yung tanong.
So isipin natin yung attitude natin and yung character natin pag nagkaroon na tayo ng pera. Kasi sometimes, pag nagkaroon na tayo ng pera, nag-iiba yung character natin at yung attitude natin. Minsan yumayabang tayo, minsan tumataas yung natin, standard of living. Kasi nga, nagkaroon ka na ng pera eh. Dati wala kang pera, standard of living mo mababa. Kumakaya or sumasakto lang do sa expenses mo yung kinikita mo. But because tumaas yung sahod mo, ikaw naman, tumaas din yung standard of living mo, and sometimes pag tumaas yung sahod mo, tumataas lalo yung standard of living mo, hindi na makaano yung standard of yung kinikita mo sa standard of living mo kasi tumaas na masyado yung expenses mo. In short, lugi ka, umuutang ka, tama? May kilala ba kayo utang na utang na hindi nakakabayad? Yun. Kasi tumaas masyado yung standard of living doon sa kinikita niya. Kaya magkakataon is kulang palagi yung sahod niya. Kasi tumaas yung standard of living niya. Bakit tumaas yung standard of living niya? Siguro naging maluho. Bumili ng bagong cellphone na cash, na inutang yung cash or palaging bumabiyahe, na gumagala or siguro may tinutulungan, di natin alam. Pero kaya kailangan natin palagi pag-ingatan natin because tandaan po natin we are stewards. Binigyan tayo ng stewardship ng Panginoon sa mga ari-arian natin. Even yung sahod mo, may stewardship ka dyan. Kaya dapat maging wise ka kung paano mo gagastosin yung sahod mo. Kasi pag hindi ka nag-isip, is tanggap, gastos ka lang, mawawalan ka ng savings. Kaya nga po, ito po tinuturo ko sa inyo is yung 80-30-10 method. 60-30-10 method. 60% is for the expenses, 30% is for your savings, and 10% para kay Lord. Bakit kailangan lagyan natin ng 10% si Lord? Again, gratitude spirit. Sabi nga po dito sa Bible is, we are called to give cheerfully. Sabi sa 2 Corinthians 9:7, each person should do as he has decided in his heart. Ulitin ko each person should do as he decided in his heart, not reluctant or out of compulsion, since God loves a cheerful giver. Ngayon, ang tithes po kasi, itong 10% na to, hindi naman talaga to mandatory. Hindi siya mandatory. Aaminin ko sa iyo, hindi siya mandatory. But, meron po akong malaking but. But, because you are grateful and thankful sa ating Panginoon, syempre, hindi naman natin siya pwedeng pumunta ng langit tapos hug or gawa na ano. Hindi eh. Ang sabi niya is, if you done it to the least of my brethren, of your brethren, you have done it to me. Ngayon, you can help people. But ang pinaka pa kasi natin nito is yung church. Yung church po kasi ang gumagawa ng paraan para makatulong sa tao. So we give to the church for the kingdom building of the church, for the kingdom of the Lord in the church, in the local church, so that the church can disseminate the money that you give to help each other, especially the people in need. Like yung ministries mo, Bible study, prayer meeting, Sunday service, outreach, DVBS, mga activities. Yan po yung pinaggagamitan ng pera mo. And God wants you to be part of the kingdom building na hindi lang taga-upo, taga-butas ng upuan. Binibigay mo yung tithes mo, yung treasures mo, yung skills mo, yung life mo to showcase your dedication and commitment to the Lord because mahal mo siya. Diba, pag may mahal ka, anong ginagawa mo? Nagbibigay ka. Sabi nga 'di ba sa isang kasabihan, you can give without loving but you cannot love without giving. If you love the Lord and you love his kingdom, hindi mo kayang hindi magbigay eh. Kasi sabi nga is you are stealing from the Lord if you don't give your tithes. Kaya nga nakakatakot nito is masyado tayong natatakot mawalan ng pera, nakalimutan na natin na yung pagbibigyan natin ng pera natin is the one who gives us the blessing and the provision. Bakit natin ito pinag-uusapan? Because madalas na away sa mundo o sa pamilya o sa relationship about pera. Kaya minsan iba nang danakaw, yung iba nang-hold up, yung iba nagra-ransom, nagki-kidnap, o yung iba tinatanggal yung gulong, tinatanggal yung side mirror, kinukuha yung sapatos, yung cellphone, para ibenta, para magkaroon ng pera. But tandaan po natin, we have to work diligently. Kaya nga po tayo nandito is to work. Stewards po tayo. Ang ibig po ng stewardship is taga-bantay, taga-alaga,
taga-dilig, taga-ayos, taga-pamahala ng ginawa ng Panginoon sa atin. And FYI, kung ano po ang meron ka, parable of the talents, kung ano ang binigay sa iyo ng Panginoon, meron kang responsibilidad na palaguin ito. Kunyari, magaling ka magluto, palaguin mo yan. Kung magaling ka magsalita, paluguin mo yan. Kung binigyan ka ng ganito, paluguin mo yan. Huwag mong ipagdamot, huwag mong itago. Diba? Naalala po natin, tatlo po yung servant doon. Yung isa binigyan ng isa, yung isa binigyan ng dalawa, yung isa binigyan ng 5. Yung 5, naging doble, naging 10. Yung dalawa, naging doble, naging 4. Pero itong isa na to, dahil natakot, ayaw ibigay, ayaw mag-take ng risk, ayaw gumalaw, natakot kasi, tinatamad, tinago niya. At pagdating ng kanyang master, anong sabi doon sa 2, sa 5 at 4? Well done, my good and faithful servant. You have done well. Pero ano sinabi niya doon sa pangatlo? Nung binigyan niya ng 1 talent. Again, pag napagkakatiwalaan ka sa maliit na bagay, mapagkakatiwalaan ka sa malaking bagay. At pag hindi ka mapagkatiwalaan sa maliit na bagay, hindi ka mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. So, anong ginawa ng isa? Hindi siya napagkatiwalaan. Binigyan siya ng 1 talent. Natakot siya. Tinamad siya. So, tinago niya. Yung bumalik yung master niya, Master, here is your 1 talent. Tinago ko po ito kasi alam ko po na marupok kayo at striktong master. So natakot po ako na mawala ito, kaya po tinago ko to. Anong sabi ng master? You wicked and loathful servant. Anong ginawa mo? Sana binangko mo na lang para nagkaroon pa ng interest. Yan yung sabi ng master. Ganon din po sa atin. Binigyan po tayo ng responsibility, yung family mo, yung anak mo, yung asawa mo, yung church mo, yung work mo, yung motor mo, yung kotse mo, yung bahay mo, yung community mo. Binigay sa iyo ng Panginoon yan because may responsibility tayo na maging good steward, na paluguin yung binigay sa atin ng Panginoon. At FYI, pag binigyan ka ng ganyan ng Panginoon, ibig sabihin nun, kaya mo. But because Satan wants to destroy this courage, this strength that Jesus Christ gave to us, binibigyan niya tayo ng lies na huwag ka na magbigay niyan, huwag mo nang gawin yan, matulog ka na lang, manood ka na ng Korean drama, boring naman dyan, huwag mo na ibigay yung tithes mo, pero gastusin mo na lang yan para sa sarili mo. Yan yung sinasabi ng Panginoon. Kaya tayo minsan natatakot, nadadoubt, natatakot na, 'di ba, maubusan tayo. Naalala niyo po ba yung kasabihan na kakainin ko na lang, ibibigay ko pa sa iba? Alam niyo po ba yan? Mga parents, alam niyo to kasi kakainin niyo na lang, ibibigay niyo pa sa anak niyo para sa anak niyo eh. You can sacrifice because you love your children. Pero sa simbahan, sa trabaho mo, sa ministry na meron ka, kaya mo bang sabihin na kakainin ko na lang, ibibigay ko pa sa iba? Or gusto mo na lang habhab ng habhab, kain ka na lang kain para sa sarili mo? We forgot that sacrifice is yan yung pinakaano na about ng love about sacrifice. Nobody's perfect. Nobody's perfect. Pero ano kailangan natin gawin? We sacrifice with each other to accept each other regardless of our weaknesses and failure. Because mas nangingibabaw dapat yung love. Naalala niyo pa ba yung sermon ko last Sunday? We overlook our hindrance, our weaknesses, yung pagkukulang natin because love love conquers all. Love is the greatest. But if our love is focused on other things, katulad kunyari pera, magkakaproblema tayo. Because the root of all problem is the love of money, or the love of money is the root of all problems. Kapatid, madali lang naman kumita ng pera. Ngayon, hindi ko sinabing yayaman ka. Madali kumita ng pera. Magtrabaho ka, kikita ka ng pera. Magbenta ka, kikita ka ng pera. Diba? Magturo ka, mag-sideline ka, humustle ka, side hustle ka, kikita ka ng pera. Magbenta ka ng mga kalakal, o mga lakal ka, kikita ka ng pera. Diba? Pero, to be really rich, is not about having lots of money. To be really rich is to find the one that will satisfy our life.
Sabi nga, seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Kung gusto mo maging rich and famous at maging successful, you have to follow Jesus first before the things of this world. Because the things of this world are temporary. Temporary lang po yan. Yung bahay mo, yung kotse mo, yung motor mo, yung jowa mo, yung asawa mo, yung anak mo, temporary lang po yan. Panandalian lang po yan. When I say panandalian is temporary, saglit lang po yan. Yes, mukhang matagal na yung 60 years. Yes, mukhang matagal na yung 80 years. Yes, mukhang matagal na yung 100 years. Pero, kung titingnan mo side by side sa eternity ng ating Panginoon, yung 100 years na yan is wala lang yan eh. So, ang ibig sabihin po nun is kung anong meron po tayo, pang-ingatan natin, palaguin natin. Sabihin, be good steward. Now, I'm not saying that money is not important. Money is essential. Money is needed to function the country, your life, your family. Kailangan mo yan. Pero wag mong mamahalin yung pera to the expense na aapakan mo yung ibang tao. Wag mong mamahalin yung pera in the expense na hindi ka na magiging grateful at thankful sa iyong Panginoon or sa iyong parents. 'Di ba? Alam niyo ba yung may mga kumakalat ngayon na I'm not my parents retirement plan. Alam niyo po ba 'yon? May kumalat niyan na I'm not my parents retirement plan. Ngayon, hindi ka naman retirement plan as a child o as anak, hindi ka retirement plan ng parents mo. Hindi ka pinaaral, inalagaan ng parents mo para ikaw ang bumuhay sa kanila pagdating ng panahon. Hindi eh. Pinag-aral ka nila, inalagaan ka nila, binigyan ka nila ng opportunity so that you may grow more than them. At because you grow more than them, at dahil mahal mo sila, at dahil grateful ka sa kanila, dahil thankful ka sa kanila, ikaw mismong anak, hindi mo kaya dibdibin at pandamutan yung parents mo. Tama? Hindi mo kaya, kasi mahal mo sila eh. Inalagaan ka, nagsakripisyo sila sa'yo, not because you are the retirement plan, ginawa nila because they love you and they want you to be more than them. So ikaw bilang anak, this is your gratitude towards their sacrifice na ibabalik mo lang sa kanila because you are thankful and grateful for the things that they have done. The problem into this premises sa ating kabataan ngayon is akala nila is retirement fund sila na pagdating ng panahon na matanda na yung parents nila, ay naku, hindi ako pwedeng makabili ng ganyan, hindi ako pwedeng sumaya sa buhay kasi itong pera na gagastusin ko, kikitain ko, bibigay ko lang sa parents ko para sa kanilang gamot, sa kanilang mga maintenance. Hindi naman ganun yun eh. Ibig sabihin ba nun, hindi mo mahal yung parents mo? So, kaya yun po, yung mindset natin about having money. Yan po yung nakakatakot. Again, don't love money because if you love money, mawawala mo yan. Because mawawala yan. 'Di ba? Pag masyado mong hinanap yung pera, mo yung pera, mawawala yan eh. Kaya kung mapapansin nyo, kung manalo ka ng sweepstake or ng loto, I tell you, magbabago attitude mo, character mo, tapos wala pang 1 year, ano ka na, baon ka na sa utang, kahit 100 million pesos pa yung kitain mo, mapanalunan mo sa loto, wala pang 1 year, puro ka utang na, at mamamarimata yung mga binili mo, kapag hindi ka wais. Be wise. Don't let money work for you, but don't work for money, but let your money work for you. Be wise. Again, kung anong pag napagkatiwalaan ka sa maliit na bagay, mapagkakatiwalaan ka sa malaking bagay. And to achieve this, tong riches na to, again, baka nakalimutan nyo, yung riches po na pinag-uusapan natin, hindi lang po pera to ha, meron kang peace and quiet, nakakatulog ka sa gabi, healthy yung family mo, wala nagkakasakit, buhay yung mga magulang mo, buhay yung anak mo, nandiyan nakakasama mo mahal sa buhay. Yan, riches po yan. May totoo kang kaibigan, kahit isa lang, basta totoong kaibigan, mayaman ka na po. Again, marami pong milyonaryo at bilyonaryo nagpapakamatay dahil sa depression na hindi nila masatisfy kahit na dami-dami nilang pera, kahit na bibili na nila lahat ng bagay sa mundo, namamatay sila, na-depress sila, lonely sila, malungkot sila. Steve Jobs,
Hindi siya nagpakamatay Namatay siya pero sabi niya, I'm lonely. I feel empty. Adam Williams, the greatest comedian, mayaman yun. Milyonaryo yun pero nagpakamatay. So, it does not mean that if you have lots of money, magiging masaya ka na. Kahit po maliit ng pera mo, pero kumpleto kayo, ligtas kayo, healthy kayo, mayaman ka na po. Ngayon, again, the standard of living. Siyempre, kung ganito lang ang pera mo, dapat ang standard of living mo is lower or break. Para break down, break off. Sakto lang. Wala ka lang maiipon. Kaya minsan ang ginagawa ng iba is, ito yung sahod mo, bababaan mo dapat yung standard of living mo. So, 15 minutes na lang daw, sabi ni Google. So, I want you to learn about this kasi nakikita ko parang ang problema natin sa mundong ito, pera. Diba? Marami kang pera, problemado ka. Konti ang pera mo, problemado ka. So, ang plano nun is maging sakto lang. Huwag masyadong marami, huwag rin naman konting-konti. But, tandaan natin, God is the provider. Kung mapapansin mo, o nga, kulang ka nga sa pera, pero pag malapit ka sa Panginoon, di ba nakakakain ka 3 beses ang araw? Di ba nakikita mo na healthy yung mga family mo, yung anak mo, asawa mo, okay kayo, nakakatulog kayo? Yan yung mga blessings na binibigay sa atin ng Panginoon. So do not fear, do not doubt. If grateful ka, thankful ka sa Panginoon, you show it to God. Show it to your parents. Show it to the community. Hindi naman nagpapakita, I'm so great. Hindi ganun Pakita mo yung pagmamahal mo sa kanila. Siyempre, hindi naman dapat oy, ako, mahal ko sila, ito gagawin ko. Wag naman ganun kasi blasphemy yon or kahanghangan yon or pakitang tao yon. Again, pera. P is physical labor and commitment. Kung gusto mong maging mayaman, is you have to effort. Mag-effort ka. Again, hindi po currency or as in pera yung pinag-uusapan natin. Iba-iba po itong klase, in general po to. So, effort ka. Physical labor, gumalaw ka. Kasi sabi nga sa Bible, kung di ka magtatrabaho, huwag ka kakain. Di ka pwede kumain pag di ka nagtrabaho. Next is earnesty. You have to be earnest in giving back to the Lord. Maging earnest ka. Maging ano ka sa Kanya kasi dapat may earnest, ano ba ibig sabihin ng earnest din? Hindi ko maalala earnest. Meaning, ang ibig sabihin ng earnest is resulting from showing sincere. Ang sabi is sincere conviction. Maging sincere ka pag nagbigay ka ng tithes mo. Be sincere giving back to the Lord. Be giving back to your parents, giving back to your community, giving back to your wife, to your children. Sometimes hindi ang children at asawa mo hindi kailangan ng pera. Sometimes ang kailangan nila time mo. Hindi nila minsan kailangan ng pera, ang kailangan nila time mo. Kaya iba-ibang ibig sabihin po Next po is R, reality versus dream. Kung may pangarap kang yumaman, may pangarap kang maging successful, pero wala ka namang ginagawa for that dream to be a reality, that will always be a dream at hindi siya magiging reality. Kung nangarap ka, may pangarap ka, is kailangan mag-action ka. Maging successful, maging mayaman, maging CPA, maging doktor, effort ka. Make it a reality. Alamin mo anong pwede mong gawin para maging realidad yung panaginip mo. Last but not the least is your attitude and your character. Minsan kasi pag naging successful ka na, pag naging victorious ka, pag naging mayaman ka, nag-iiba ang tao. Pag nagkapera po ang tao, minsan nag-iiba po ang tao. Ako, nakita ko na po yan. Marami na po ako na-experience na ganyan. And minsan ako mismo, pag marami akong pera, akala mo kung sino ako makagastos at marami akong pera, dapat ginagalang ako. Minsan nagiging ganun ako But we have to rebuke. Ingatan natin ang heart natin. Tandaan po natin, our heart is easily deceived. So be careful, be wise. Pag magkakatiwalaan ka sa maliit na bagay, mapagkakatiwalaan ka sa malaking bagay. Pag hindi ka mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, hindi ka mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. At dyan po nagtatapos ang ating mensahe. I hope and I pray that you have been motivated, encouraged, and challenged at the same time. And if needed, have been rebuked out of love so
so that we can align our will to the will of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Ako po si Pastor Michael Diva from Light of the Mountain Church of the Nazarene, and God bless us all po. Tayo po ngayon ay dadako sa prayer request. Kung may prayer request po kayo, is paki-message na po ko niyan para po mapag-pray po natin sa ating natitirang mga oras, 11 minutes daw po. Again, this is not to, ito pong message na to, kung tamaan ka, bato-bato sa langit, ang tamaan, wag magalit. Dahil ang pikon ay laging talo. Hindi lang po para sa ibang tao to, kundi paharap po to sa lahat. Kahit ako po, na maging totoo tayo, maging wais tayo. At huwag tayo masyadong magmukhang pera na ang pinag-aawayan palagi ng mag-asawa ay pera. Dapat nga po nagtutulungan. Kung kulang, okay, kulang, bawi tayo next time. Tulungan tayo. Tandaan po natin, ang mag-asawa, nagtutulungan, hindi nag-aaway. Dapat nagtutulungan. Okay? So, ito po ang mga prayer requests. Prayer request po Ronald is guidance, protection, and good health ni Mama and Papa and sa relationship nila ni Eloise, gandi sa trabaho niya, sa office, at ang kanyang ministry sa simbahan natin as the NYI local president ng ating simbahan. Next po, prayer request po ni Ate Chris is long life, me and my family, complete healing sa akin, wisdom and strength sa work, especially this income tax season, SHG procedure schedule on April, May 2024 out of town trip with selected employees, financial provision and safe travel, Sunday service, Easter service. Ang prayer request naman ni Ate Mila, prayer request ko, lagi ingatan ang family ko, lalo na ang mga anak niya at apo, mga amo ko at mga malakas kami araw-araw, ganun kanyang inaalagaan. Prayer request naman ni Mami, good health during income tax season. Yung iba po, sila Mama, sila Papa, si Faye, Ate Junilyn. Ako po, ang prayer request ko po, si Andre, si Aubrey po, lalo kay Andre. Kasi po may sakit pa po si Andre. Sa Saturday, nag-start. Lumabas yung sakit niya nung Sunday. Nilagnat na siya nung Monday. Until now po, patay sindi yung lagnat niya. 39 something, 38. Pataas baba po. Nagpa-lab test na kami, nagpa-doktor na kami. Bukas po, magpapa-lab test kami ulit kasi ninalagdat pa rin. Nagpapapedya po kami. And please pray for him na gumaling na po siya kasi syempre, bilang isang parent, syempre, pag nakikita mo yung anak mo na may sakit, masakit para sa isang parent na nakikita. Gusto ko na nga kunin eh. Kaya nga nilalapit ko yung sarili ko sa bunganga niya para kunin ko na kasi usually, 'di ba? Pag nalipat na yung sa sakit, yung doon sa malapit medyo pa rin po si Andre. Naka-antibiotic na po siya kasi ganun din po si Aubrey. So please pray for their healing. Ganun din po sa akin kasi 2 weeks na po ako hindi naka-gym. So medyo iba na yung pakiramdam ko kagad. So pag-pray niyo po na makabalik kami sa health. Kaya po ang kayamanan is health, diba? Health is wealth. So yan. Next po si Faye. Healing sa lahat na may sakit, strength sa araw-araw, guidance and provision. Okay, konting announcement na rin po on March. Depende po kung, sige wag pala muna, nasa Sunday na lang. Okay, tayo po yung manalangin dahil po ay 7 minutes na lang daw po tayo. Grabe sila, no? Ayaw tayo patapusin, pero sige, matatapos po yan. Tayo po yung manalangin. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, Lord Jesus, we come to you this evening with thankfulness and gratefulness in our hearts. Lord, may you bless Ronald, Mami, sila Mama, Papa, si Ate Chris, si Ate Mila, si Faye, si Ate Junilyn, ang office na nakikinig, sila Taripe na nandito nakikinig, ang family nila ng mga nakakarinig sa amin sa gabing ito, sa manonood sa YouTube. Ay Lord, we give you glory, honor, and praise, Panginoong Isus. Kami lumalapit sa inyong harapan, Panginoong Isus, sa aming mga prayer request sa gabing ito. Lalo na sa aming kapatiran na si Ronald, for guidance, protection, and good health na kanyang nanay at tatay, sa relationship nila ni Eloise, sa kanyang trabaho sa opisina, sa kanyang leadership sa NYI, sa simbahan ng Light of the Mountain. Gabayan niyo po siya at protektahan, Panginoong Isus. Huwag niyo po siyang papabayaan at bigyan niyo po siya ng
spark para po sa kanyang ministry at sa kanyang trabaho, Panginoong Hesus. We also pray for Ate Chris sa kanyang prayer request for long life sa kanya at sa family, financial and daily provision, complete healing sa kanya, wisdom and strength sa work, especially this income tax season, lalo na po sa audit department na si Naris, si Faye, si Shelo, si Joyce, si Ate Chris, si Mami, si Ma'am Jo sa admin, si Nika, si Brother Ronnie, sa bookkeeping po, si Ninang Emma, si Angel, ganun din po ako. Mga kliyente namin, Lord, we pray for them, Panginoong Isus. Sa SHG procedure scheduled on April, Lord, sa out-of-town trip, sa office, with employees, financial and safe travel, Sunday service po namin, sa dadating na Easter service po namin. We also pray for Ate Mila sa kanyang prayer request, Panginoong Isus, na pag-ingatan na kanyang family, lalo sa kanyang mga anak, sa kanyang mga apo, ganun sa kanyang mga amo, Panginoong Isus. We also pray sa kalakasan at proteksyon ng pangangatawan ni Ate Mila. Gabayan niyo po siya, Panginoong Isus. Nabigyan po siya ng proteksyon, ng lakas, ng gagaling sa inyo. Gabayan niyo po siya at huwag niyo siyang papabayaan, Panginoong Isus. We also pray for the prayer request ni Mami for good health during income tax season. We also pray for Faye for sa kanyang prayer request for healing sa lahat ng may sakit, strength sa araw-araw, guidance and provision. We also pray for the prayer request ni Ate Junilyn sa kanyang hipag na nakikimo. Lord, tulungan mo po siya, gabayan niyo po ang kanyang pangangatawan, bigyan niyo po ng kalakasan ng kanyang pangangatawan, ganun din po proteksyon, ganun din sa kanyang asawa na nag-a-apply para sa trabaho abroad. Tulungan niyo po, Panginoong Isus, na maging maayos ang procedure at maging ligtas at maging protektado po ang kanyang asawa. Ganun din po kanyang family, ang kanyang mga anak, ganun din po ang kanyang pangangatawan, Panginoon, mismo si Ate Junilyn. Gabayan niyo po, huwag niyo po siyang papabayaan. Gabayan niyo po siya. And Lord, sa amin lahat, Panginoong Isus, give us provision that is coming from you. Ganun din po ng protection and healing na nagagaling sa inyo. We also pray for Mama, Papa, for daily provision, protection, guidance, lalo na kila Ralph, kila Desi, kay Cassie, kay Gian, kay Mama, kay Papa, kay Faye, sa akin, kay Andre, kay Aubrey. Ganin po sa healing, Panginoong Isus, ni Aubrey at ni Andre, lalo si Andre, Lord, napatay sindi po ang kanyang sakit, Lord, tulungan niyo po siya, Panginoon, panghawakan niyo po ang kanyang mga pangangatawan upang manumbalik ang sigla at maging maayos po ang kanyang pangangatawan. Tulungan niyo po, Lord, na ma-overcome niya itong mga sakit, ubo, sipon, pilay, at maging effective ang kanyang mga iniinom gamot, Panginoong Yesus. Lord, gabayan niyo po ang aming simbahan, ang Light of the Mountain Church of the Nazarene, sa aming pastor, senior pastor na si John Ray Bonus, ganun din po ako, ganun din po ang mga leaders namin, Panginoong Yesus, ganun din po aming mga members, Panginoong Yesus, nagabayan niyo po at protektahan po ang bawat isa. We also pray for the sa opisina namin, sa FBD ba Company CPAs, sa mga ministries, sa mga trabaho, sa mga tao, sa mga kliyente, sa mga halibilo namin, Panginoon, sa aming mga pamilya, ay ino-offer namin lahat, Panginoon, to sa iyo. Lord, we need you. We desperately need you because, Lord, without you, Lord, we are nothing and we cannot do it on our own. Kailangan po namin ng iyong proteksyon. Kailangan po namin na nandito kami sa inyong presensya. Gabayan niyo po ang bawat isa sa amin. And we give you all the glory, honor, and praise. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen, amen, at amen. Again, maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you po. Stay safe and see you next Sunday. Maraming salamat, Ate Mila, Ate Junilyn, Ate Chris, Mapa, Mami, Bye-bye. Ronald. Bye-bye. Good night, Faye, at sa office. Bye-bye. God bless Sister po. Junilyn, Stay safe. bye-bye. Bye-bye po. Sister Mila. Good night po and salamat. Maraming salamat. Bye-bye. See you Opo. Sunday. God bless you. Stay safe. Bye-bye, Bye-bye po. bye-bye. Mawala po. Okay. Good night. Bye-bye.